Nahaharap ang mga kumpanyang gaya ng McDonald's, Apple at Tesla sa mga hamon ng China sa kanilang ekonomiya. Dala ito ng pagbagsak ng ekonomiya ng China sa matinding kompetisyon mula sa mga lokal na kumpanya. Nagkakaroon ng price wars, partikular sa mga electric vehicles, dahilan para maapektuhan ang Tesla na lumiliit na ang market shares. Dahil dito, nag-aalok ng mga discounts at binabago ng mga foreign companies ang kanilang mga estratehiya. Sa kabila ng mga hamon, itinuturing pa rin ang China na isang mahalagang merkado na may potensyal na paglago. Ipinakita naman ng Google ang mga kahangahangang tampok na Artificial Intelligence o AI sa kanilang I.O. conference. Ipinakilala nila ang kanilang tools na gamit na ang kanilang AI model na Gemini 1.5 Pro. Dahil dito, mas na-enhance ang features ng Gmail at Photos. Nakakapag-summarize na ng mga Gmails ang Gmail application at kaya na magbigay ng mas malalim na insight sa mga imahe ang Photos app. Kaya na rin ng kanilang AI na mag-manage ng mga tasks at pati ang maghanap ng mga nawawalang mga gamit. Nang Martes din, inilabas na ng Google ang isang bagong search engine na gumagamit ng artificial intelligence para magbigay ng mga sagot kaysa sa mga link ng website. Layunin nito na mas mapabilis ang paghahanap ng impormasyon, ngunit posibleng magkagambala naman sa mga trapiko ng data sa internet. Makikita ang pagbabago ngayong linggo sa Estados Unidos at libu-libong mga tao ang makakita ng mga AI-generated na summaries sa itaas ng search results page. Makikita lamang ang mga summaries na ito kung nakikita ng teknolohiya ng Google na ito ang pinakamabilis at epektibo na paraan para makasagot sa tanong ng user. Mananatili pa rin ang traditional links at advertisements para sa mga simpler searches. Ipinapakita ng mga inobasyon na ito ang ginagawa ng Google na may integrate sa araw-araw na pamumuhay ang artificial intelligence. Gayunpaman, meron pa rin mga suliranin lalo na sa accuracy at bias sa mga AI-generated content. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.